Hello everybody! Welcome to my channel. Pupunta ako ngayong umaga doon sa bahay kasi yung kumot na ginagamit sa hotel malamig. Kukunin ko yung comforter na napulot ko kasi yun ang babalutan ko para yun ang gagamitin kong kumot mamayang gabi. At syempre October na, nalalapit na yung malamig na paggabi. Kukunin ko yung yung jacket ko na galing Pinas. Yung mga binili kong jacket, iniwanan ko na doon. Yung galing Pinas na galing pang Koreang jacket. Yun. Tapos, ano pa ba? Yun lang ang kukunin ko. Kasi hindi ako makatulog eh. Kailangan yung kumot, komportable yung pagtulog ko. Tapos yung rice cooker ni Joanne, pinakukuha niya, tsaka yung dalawa niyang talong dun sa table. Sayang nga naman kasi pwede naman kami magluto na dito, pinayagan na magluto. Basta kasama yung security. Pag yung wala yung security, hindi kami pwede gumamit ng kitchen dito. Okay, panoorin niyo po ito. Pero may kikwento po ako sa inyo. Bali, nagsalita yung spokesperson ng Lieutenant Colonel ng IDF na hindi lang Gaza ang bobombahin, pati Golan Heights at doon sa may Mount Hermon. Kasi ngayon daw pong umaga, ang Syria naman po ang magpapalipad ng bomba sa Israel. At ayon sa balita, bukod pa po doon sa nangyaring mga pinatay nung music festival, may mga pinatay din dito sa parang village na malapit sa kibbutz. Pinatay ang mga sanggol, maraming sanggol pinatay, sinunog, pinugutan ng ulo yung mga bata. Grabe. Pati magulang pinatay. Talagang massacre po, hindi daw po yun battlefield kundi massacre. Kaya sa panahon ngayon, syempre kami, may namimit kami mga guest dito. Kailangan maging alert kami and do not trust anybody. Ganun lang. Sige po, panoorin niyo po yung moment ko kanina. Alam niyo po ba nang bumalik ako doon sa bahay, wala na doon yung pusa ko. Hindi ko alam, baka kinuha ng caretaker o alam ng pusa na mapanganib na. Tapos, tahimik po doon sa lugar namin. Parang wala na yung mga nakatira doon. Baka lumipat na sila ng area. Yung pero nilalakasan ko pa rin ang loob ko. Kanina, parang ayaw ko nga gumamit ng pedestrian eh. Pero dumaan pa rin ako sa pedestrian. Bali, nakaduster ako pero nagsuot ako ng short para kung magkatakbuhan, eh, nakashort ako. Hindi may nakaduster man pero nakasuot ako ng short. Diba? Dun sa mga family ko na, syempre, kailangan din nila na padalahan pero pasensya na kung hindi ako makapagpadala ng kailangan din namin may pera dito eh. Hindi namin alam kung hanggang kailan ito o hanggang saan. At balita ko, yung may isa kong kabatch na nasa Dimona umuwi, doon daw po sa Dimona ay nagkakaroon ng panic buying kagabi. Wala siya nabilhan tubig. Baka daw ngayon, mamaya mabilhan siya. Pero sabi ko sa kanya, pansamantala, bumili ka ng timba or kung may mga lalagyan ka dyan, may gripo naman daw eh. Sabi ko, yung gripo pwedeng inumin yan, pakulan mo. Sabi ko, kung pwede nga makapag-stock ka ng tubig dyan eh. Kasi alam nyo ba ang ginawa dun sa Gaza? Yung palang tubig ng Gaza galing sa Israel. Kaya ang ginawa nila dahil nandun yung Hamas, pinutol nila ang linya ng tubig, pati mga pagkain. Kawawa din yung mga inosente dun. Pero wala tayong magagawa. Yan talaga yung nakatakda na mangyayari. Di ba po? Kaya tanggapin natin ang katotohanan. At napanood ko po yung sa US Biden, President Biden. Ang sabi niya, the US will stand for Israel. Dahil nga dun sa lalo pang nadagdagan ng galit, dahil nga yung mga sanggol pinugutan ng ulo. Yun lang po. At patuloy tayong manalangin kahit saan tayo naroroon. Ipagdasal natin ang bawat isa. Hindi lang ang mga J, hindi lang ang mga innocent people, pati kami, pati ang mga taong iba-ibang bansang nananatili dito sa bansang ito. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa amin. Okay? Sabi nga, in time of needs, tawagin mo ang aking pangalan and I will rescue you. Kaya napakahalagang malaman nyo
ang pangalan ng Diyos. Sa Catholic, ang tawag natin sa Panginoon ay Yahweh. Ang tawag naman ng mga JW ay Jehovah. At kahit dun kay Joel Austin, Jehovah. Kaya kung sakasakaling nasaan man kayo sa mga oras na to, naghihinagpis, nahihirapan, tawagin niyo ang pangalan niya at lalapit siya sa inyo. Nasubukan ko na po yun. Sige po, panoorin niyo po ang palabas na ito. Please click like, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod naming buhay dito sa Israel. Ngayon po yung ikalimang araw ng war dito sa Israel. Hello po, good morning. Mapula ang sikat ng araw ngayong umaga. Ayan, yung sa baba, pulang-pula siya. Ay dumaan na 4 na jet fighter sa taas. Ayan, tahimik po umaga. May bus naman dito sa amin, Damataan. Lalabas ako mamaya kasi ang lamig-lamig na. Yung kumot na ginagamit namin sa hotel malamig. Kailangan makuha ko yung comforter na pang winter. Wala silang ganun dito. Hello everybody, welcome to my channel. Off ko pa rin ngayon. Nag-off ako kasi ito nga. Pero lumabas ako. Kinuha ko kasi yung kumot ko na pang winter. Malamig ang kumot na ginagamit sa hotel. Inuubo ako. Yung kumot na makapal, kinuha ko. Tapos, yung rice cooker ni Joan, tsaka yung gulay niya. Sa ngayon, sa paligid ko, maraming nagsumasabog. Sa paligid, siguro mga 41 kilometer ang layo. Ini-estimate ko lang yung mga pagsabog na yon. Ayon po dun sa balita, hindi lang po Gaza ang bubombahin, pati Golan Heights, Gaza. At ngayon daw po, ngayong umaga, magpapalipad ang Syria ng bomba papuntang Israel. Diyan sa may parting Mount Hermon. Ingat po kayo dyan. Kinuha ko yung jacket ko para wala akong bitbit. Sinuot ko muna. Kasi magtataglamig na, lamigin ako. Okay. Sige po, maglalakad na ako. May mga naglalakad din naman, mga J, dito sa lugar na ito. Mapayapang lugar na to, tapos hindi pa babayaan ng Diyos ang Israel. Maging matatag lang po tayo. Ano man po mangyari. Hindi naman po natin yun kagustuhan. Pahinga lang ako. Ayan, ang mga dumadaan sa taas, mga jet fighter yan. Tapos, nakita ko yung ulap, yung mga pinagdaanan ng bomba. Ayan na, pakita ko sa inyo. Yan yung mga salubungan kagabi. Ayan ang ulap dito. Ganda ang sikat ng umaga. Mga ilang minuto maandun ako sa Leonardo. Mga 5 minutes nandun ako. Sige po, bye bye. Siras ko muna yung pa ako. Uminom ako ng tubig. Tapos, ayun, naririnig niyo yung parang kumukulog. Bomba yun. Para sa akin naman, syempre, mabuti na rin yung nag-iingat. Ayan, tingnan niyo yung langit. Puro guhit ng bomba. Yan. Sabi nga sa Bible, huwag kang matakot dahil ako ang Diyos mo. Hindi kita pababayaan kahit napapaligiran ka pa ng maraming leon. Ito lang yan, malapit sa amin, sa Negev. Pumayag yung guard, okay lang, no problem, labas ka. Okay, aalis na po ako. Service ko lang yung paa ko. Sige.
Para lumakas ako. Sabihin ng mga tao dito, nag-exercise pa yun ah. Sila nga nagda-drive pa sa labas. Huwag kayong mag-alala sa amin. Hindi kami pababayaan ng Diyos. Pinadala kami ng Panginoon dito. Bye-bye. Ayan. Ito yung pang winter ko, yung rice cooker ni Joanne, gulay. Tapos ko lang ma-exercise. Oh, pakinggan nyo yung lumalagabog. Kasi sa hotel, hindi ko maririnig yung lagabog. Sa labas na. Lagabog talaga. Yung mga ulap na yan, pinagdaanan ng mga bomba yan. Diba? Ang dami. Lakad na ako. Bye-bye.